Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pagbasa sa banal na ebanghelyo mula sa liham ni Apostol Santiago, 3 hanggang 5 kabanata. Ang dila. Mga kapatid, hindi marami sa inyo ang dapat maging guro. Tulad ng alam ninyo, tayong mga guro ay huhusgahan ng mas mahigpit kaysa sa iba. Lahat tayo ay madalas nagkakamali. Ngunit kung ang isang tao ay hindi kailanman nagkamali sa anumang kanyang mga sinabi, siya ay perpekto at kaya niyang kontrolin ang kanyang buong pagkatao. Naglalagay tayo ng renda sa bibig ng isang kabayo para sumunod ito sa atin, at nagagawa natin itong pumunta kung saan natin gusto. O isipin ang isang barko, kasing laki nito at dinadala ng napakalakas na hangin. Maaari itong patnubayan ng isang napakaliit na timon at pumupunta ito kung saan man ito gustong pumunta ng piloto. Gayon din ang dila. Kahit maliit ito, maaari itong magyabang tungkol sa mga malaking bagay. Isipin na lang kung gaano kalaki ang kagubatan na maaaring masunog ng isang maliit na apoy. At ang dila ay parang apoy. Ito ay isang mundo ng kamalian. Inookupahan ang kanyang lugar sa ating mga katawan at nagpapalaganap ng kasamaan sa ating buong pagkatao. Sinusunog nito ang buong takbo ng ating pag-iral sa pamamagitan ng apoy na nanggagaling dito mula sa impyerno mismo. Nagagawa ng tao na paamuin at napaamo ang lahat ng iba pang nilalang, mababangis na hayop at ibon, reptilya at isda. Ngunit wala pang nakakapagpaamo ng dila. Ito ay masama at hindi mapigil, puno ng nakamamatay na lason. Ginagamit natin ito upang magpasalamat sa ating Panginoon at Ama at para sumpain ang ating kapwa-tao na nilikhang kawangis ng Diyos. Ang mga salita ng pasasalamat at pagmumura ay bumubuhos mula sa iisang bibig. Mga kapatid, hindi ito dapat mangyari. Walang bukal ng tubig ang nagbubukal ng matamis na tubig at mapait na tubig mula sa parehong bukal. Ang puno ng igos, mga kapatid ko, ay hindi namumunga ng olibo. Ang ubas ay hindi makapamumunga ng igos, ni ang maalat na bukal ay makapagbibigay ng matamis na tubig. Ang karunungan mula sa itaas. Mayroon bang sino man sa inyo na matalino at maunawain? Patunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mabuting buhay, sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa na isinagawa ng may pagpapakumbaba at karunungan. Ngunit, kung sa inyong puso kayo ay mainggitin, mapaitin at makasarili, huwag magkasala laban sa katotohanan sa pamamagitan ng pagmamayabang ng inyong karunungan. Ang gayong karunungan ay hindi bumababa mula sa langit. Ito ay pag-aari ng mundo. Ito ay hindi espiritual at demonyo. Kung saan may paninibugho at pagkamakasarili,
mayroon ding kaguluhan at lahat ng kasamaan. Ngunit, ang karunungan mula sa itaas ay dalisay una sa lahat. Ito rin ay mapayapa, maamo at palakaibigan. Ito ay puno ng habag at nagbubunga ng isang ani ng mabubuting gawa. Ito ay malaya sa pagtatangi at pagkukunwari. At ang kabutihan ay ang ani na nabubuo mula sa mga binhing itinanim ng mga tagapamayapa sa kapayapaan. Pakikipagkaibigan sa mundo. Saan ba nagmumula ang lahat ng mga away at mga sigalot sa inyo? Nagmumula ang mga ito sa inyong mga pagnanasa para sa kasiyahan na patuloy na nakikipaglaban sa inyong kaibuturan. Gusto ninyo ng maraming bagay, ngunit hindi ninyo makuha ang mga iyon, kaya handa kayong pumatay. Masidhi ang inyong paghahangad ng maraming bagay, ngunit hindi ninyo ito makuha, kaya kayo ay nag-aaway at naglalaban. Wala kayo ng ninanais ninyo, dahil hindi ninyo ito hinihiling sa Diyos. At kapag kayo ay humingi, hindi ninyo ito tinanggap sapagkat ang inyong mga motibo ay masama. Humihingi kayo ng mga bagay para gamitin sa inyong sariling kasiyahan. Mga taong hindi tapat, hindi ba ninyo alam na ang pagiging kaibigan ng mundo ay nangangahulugang pagiging kaaway ng Diyos? Ang sino mang gustong maging kaibigan ng mundo ay ginagawang kaaway ng Diyos ang kanyang sarili. Huwag isipin na walang katotohanan sa kasulatan na nagsasabing ang espiritu na inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit, ang biyayang ibinibigay ng Diyos ay mas malakas pa. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay lumalaban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kung gayon, isuko ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Labanan ng dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Maghugas ng mga kamay kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga mapagkunwari. Maging namimighati, umiiyak at lumuluha. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluha, ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Babala laban sa paghusga sa kapatid na Kristiyano. Huwag ninyong pintasan ang isa't isa, mga kapatid ko. Ang sino mang maminta sa isang kapatid na Kristiyano o humatol sa kanya ay pinipintasan ng kautusan at hinahatulan ito. Kung hahatulan ninyo ang kautusan, hindi na kayo ang isa na sumusunod sa kautusan, kundi isa na siyang humahatol dito. Ang Diyos ang tanging tagapagbigay ng batas at hukom. Siya lamang ang makapagliligtas at makasisira. Sino kayo sa tingin ninyo para husgahan ang inyong kapwa? Babala laban sa pagyayabang. Ngayon, makinig kayo sa akin, kayo na nagsasabi, ngayon o bukas ay maglalakbay tayo sa isang partikular na lungsod, kung saan mananatili tayo ng 1 taon at magnenegosyo
at kikita ng malaki. Ni hindi mo alam kung ano ang magiging buhay mo bukas. Para kang isang buga ng usok na lumilitaw saglit at pagkatapos ay mawawala. Ang dapat ninyong sabihin ay ito: kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay tayo at gagawin natin ito o iyon. Ngunit, ngayon kayo ay mayabang at kayo ay nagmamalaki. Lahat ng ganyang pagyayabang ay mali. Kung gayon, ang taong hindi gumagawa ng kabutihan na alam niyang dapat niyang gawin ay nagkasala ng kasalanan. Babala sa mayaman. At ngayon, kayong mga mayayaman, makinig kayo sa akin. Umiyak at managhoy sa mga paghihirap na dumarating sa inyo. Ang inyong mga kayamanan ay nabulok na, at ang inyong mga damit ay kinain na ng mga gamo-gamo. Ang inyong ginto at pilak ay nabalot ng kalawang, at ang kalawang na ito ang magiging saksi laban sa inyo, at siyang kakain ng inyong laman na parang apoy. Nag-ipon kayo ng mga kayamanan sa mga huling araw na ito. Hindi kayo nagbayad ng anumang sahod sa mga lalaking nagtrabaho sa inyong mga bukid. Pakinggan ang kanilang mga reklamo. Ang mga daing ng mga nagtitipon ng inyong mga pananim ay umabot sa mga pandinig ng Diyos, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang inyong buhay dito sa mundo ay puno ng karangyaan at kasiyahan. Pinataba ninyo ang inyong sarili para sa araw ng pagkatay. Hinatulan at pinatay ninyo ang mga inosenteng tao, at hindi sila lumaban sa inyo. Pagtitiis at panalangin. Maging matyaga kung gayon, mga kapatid, hanggang sa dumating ang Panginoon. Tignan kung gaano katyaga ang isang magsasaka habang hinihintay niya ang kanyang lupain na magbunga ng mahalagang pananim. Siya ay matyagang naghihintay para sa taglagas at tagsibol na pag-ulan. Kailangan ninyo ring maging matyaga. Panatilihin ninyong mataas ang pag-asa, sapagkat ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na. Huwag magreklamo laban sa isa't isa, mga kapatid ko, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit na ang hukom, handang magpakita. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Kunin sila bilang mga halimbawa ng matyagang pagtitiis sa ilalim ng pagdurusa. Tinatawag namin silang masaya dahil nagtiis sila. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at alam ninyo kung paano siya pinaglaanan ng Panginoon sa huli, sapagkat ang Panginoon ay puno ng awa at habag. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manumpa kapag kayo ay nangangako. Huwag sumumpa sa langit o sa lupa o sa anumang bagay. Magsabi lamang ng oo kapag ang ibig ninyong sabihin ay oo, at hindi kapag ang ibig ninyong sabihin ay hindi, at pagkatapos ay hindi kayo sasailalim sa paghatol ng Diyos. May isa ba sa inyo ang may problema? Dapat siyang magdasal. May isa ba sa inyong masaya? Dapat siyang umawit ng mga papuri.
Meron bang isa sa inyo ang may sakit? Dapat niyang ipatawag ang mga matanda sa simbahan na mananalangin para sa kanya at magpapahid sa kanya ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin ito na ginawa sa pananampalataya ay magpapagaling sa taong may sakit. Ibabalik siya ng Panginoon sa kalusugan at ang mga kasalanang nagawa niya ay patatawarin. Kaya nga, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang mabuting tao ay may makapangyarihang epekto. Si Elijah ay ang parehong uri ng tao tulad natin. Siya ay nanalangin ng taimtim na huwag magkaroon ng ulan at walang ulan na bumagsak sa lupain sa loob ng 3.5 taon. Muli siyang nanalangin at ibinuhos ng langit ang ulan nito at ang lupa ay nagbunga ng mga pananim nito. Mga kapatid ko, kung ang isa sa inyo ay lumihis sa katotohanan at ang isa ay naibalik siyang muli, alalahanin ninyo ito. Sino mang makapagpatalikod ng isang makasalanan mula sa kanyang maling paraan ay magliligtas sa kaluluwa ng makasalanang iyon mula sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran sa maraming kasalanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.